Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ng pamahalaan na magkaroon muli o papunta po dun sa pag-aaral, papunta po sa PISTOC dito po sa National Democratic Front Philippines, no? Tinawag po ito ni VP Sara Duterte na agreement with the devil. Yung sinabi naman po ni Speaker Martin Romualdez na siya naman po ay pumapabor na ituloy ang PISTOC. Ayan, no? To reopen PISTOCs. Kaya gumaganda po ngayon eh. Ito po, hindi po katulad nung mga nagdaan na yung ating pong... Pero dapat mga kaibigan, hindi na dapat pa yung PISTOC. Kasi paulit-ulit na lang mga kaibigan, pinapatupad nila yung PISTOC na yan dahil para kahit paano matakpan nila yung dapat takpan, di ba? Bas pag nagkaroon ng PISTOC bandang huli, kakalabanan naman lang gobyerno. Kung mga magkakalaban po sa politika ay pare-pareho po ang sinasabi. Ngayon po, makakapamili po talaga ang taong bayan dahil ibang-iba po ang mga sinasabi nila sa bawat isa. Ang dami na po nagpahayag. Karamihan po sa mga nagpahayag ay karamihan po sa mga nagpahayag ay pagkundi na po dito sa naganap po sa Marawi, no. Meron naman din pahayag yung Office of the President o yung presidente po ng Pilipinas, pero siguro sa mga ganitong po pagkakataon, dapat, ako hindi ko alam, baka hindi ko lang po napanood. Kasi ang hinahanap ko po yung mismong pahayag na galing po sa ating Pangulo yung sa kanyang salita. Kung meron pong sinabi, pakisabi lang po kasi hindi ko po napapanood eh. Siguro sa mga ganitong pagkakataon dapat naririnig po natin mismo yung Pangulo, no? Yung para maliwanagan po tayo. Kasi yung nabasa ko lang, wala po akong nakita na video na nagsalita po yung Pangulo laban dito. Okay. Kaya kayo na po bahala, no? Napakalaki po niyan. At ito po, ewan ko kung yung mga taga-sagot po, yung supposedly mga tagapagtanggol po ni Pangulong Marcos. Basahin lang po muna natin yung mga pinagsabi nila, no? Instead po na ipagtanggol si Pangulong Marcos ng maayos, ito po ang sinabi ng mga to. Hindi naman to, dahil mga dilawan din pala to. Kasi nakakalito na po eh. Yung dilawan, yung mga Marcos loyalists, yung mga tambaluslos, pare-pareho na po na sinasabi, no? Isa na lang po yung tinig nila, anti-Duterte na po sila lahat. Okay. Sabi ni Piloso Potasio, di kaya diversionary lang ng mga Duterte ang blast sa Marawi? Gagawin lahat, mapagtakpan lang ang issue ni Su. Grabe, no? Grabe tong mga tao na to, no? Ibinibintang nyo na naman pati yung pambobomba sa Marawi sa mga Duterte. Si Ka Eric Celis nagsabi na nagtanong sa 1.8 billion na ginagastos. Ito po bang mga tao na to katulad nitong nila Piloso Potasio na definitely walang basehan, definitely fake news itong mga pinagsabi. Grabe naman kayo. Yung ating pong mga puso ay nakikiramay sa mga namatayan sa Marawi. Ang gusto po ninyong palabasin si Duterte na naman po ang may kasalanan. Ibig mo sabihin, Marvin Bailon, pag hindi ka press, pwede ka magsalita ng mga kasinungalingan. Pag hindi ka media, pwede ka magsalita. Pwede mong ipagbintangan ng lahat ng nagaganap na kasamaan sa mundo ang mga Duterte. Yun bang gusto mong sabihin sa amin? Katanggap-tanggap ba itong sinasabi ni Piloso Potasio? Na mga Duterte ang may pakana ng Marawi bombing? Hindi ba karapat dapat na hulihin tong tao na to? Dahil sa pagbibintang, si Franz Castro nga may kaso. Is that how we protect our former president?
Okay, isa pa. Ito si Manila, si Justin Manila. Ito po numero 1 tagapagtanggol ngayon ni ano eh. Parang ito ang katumbas ni Pinoy Ako. Pinoy Ako vlog, si Jober Laurio. Ito po si Justin Manila. Sabi ni Justin Manila, the president and the prices of goods. Last night, I was reading a Business World article where 15 economists expert projected an ease in our country's inflation. The median of the production projected number is around 4.4% from 4.9 in October, etc. etc. Talaga? Kayong mga tagapagtanggol ni BBM, ang ipagtatanggol ninyo, matapos tong bombahan sa Marawi, ipagtatanggol ninyo na yung ekonomiya natin, ang projection ng ekonomiya natin na hindi na tayo magkakaroon ng mataas na inflation rate. Ang concern ninyo lahat yung i-project pa rin na magandang takbo ng buhay sa Pilipinas. Kasi hodang may bombahan na nagaganap. Tindi nyo, no? Wala na kayo sa realidad lahat. Tapos nagtataka kayo, bakit si BP Sara? Number 1. Nagtataka kayo kung bakit number 1 si BP Sara. Malupit talaga. Meron pa silang pinapakalat ngayon, si Las Cañas eh. Talaga bidang-bida sa inyo si Las Cañas ngayon. Siya ngayon ang hero ninyo. O di patakbuhin nyo na senador. Lahat ng paninira, lahat na naninira kay Tatay Digong at kay BP Sara, bidang-bida sa kanila. Ito pa po isa na tagapagtanggol ni BBM dito sa Twitter. Si Mr. Win-Win Situation. Pinagtawanan nyo pa ang sinabi ni President Marcos Jr. patungkol sa Mindanao State University. So paano na ngayon at accurate pala si PBBM at ang kanyang intelligence unit? Umami na ang ISIS. May hihingi ba ng sorry? Talaga ang concern ninyo yung tama ba si PBBM na foreign terrorist ang nagpasabog? Yun ang concern nyo. At hihingi pa ng sorry yung mga Ang concern ninyo, paano pa rin i-project si PBBM? Hindi yung paano malulutas yung suliranin ngayon. Ang projection pa rin ni PBBM ang gusto nyong natama si PBBM nung sinabi niya na foreign terrorist. Hindi yung pagtugon. Paano natin tinutugunan? Importante sa inyo na mag-sorry pa ngayon yung mga Wala akong pakialam kung sino nagsabi niyan. Hindi ko sinasabi yan na mali si PBB. Hindi po importante yung mga salitaan ngayon. Ang salitaan po ngayon, ang importante po ngayon, hindi po salitaan. Ang importante po ngayon, makakita yung mga tao na may ginagawa. Seryoso. Nagre-react sila sa sinabi ni Bato na failure of intelligence yung naganap dito sa Marawi. Totoo naman, napakarami pong intelligence fund ngayon. Di ba? Billion-billion po. Sabi ni Bato, Senator Bato, failure yan ng intelligence. Instead po na sagutin natin na, mukhang meron ng failure o kung ano pa man, ang sagot po nila, bakit nung panahon ni Duterte merong bombing sa Davao, nung panahon ni Duterte merong bombing sa Marawi. Hindi niyo ba alam yung ginawa ni Pangulong Duterte? Nung naganap yung mga bombahan na yan, tanong niyo sa akin kung anong ginawa niya. Nagdeklara po siya ng martial law sa Mindanao. Tinugis niya po tong mga anong mga magkakapatid yun? Parahinog. Ayan po yung Parahinog yun mga kaibigan, yung tinutukoy ni Kuya Badong ron. Yung mga yun. Full about sa din yun, about sa drugs din ata yun mga kaibigan. Ganap dyan sa Marawi. Nakita po natin at pinuri po dahil isa sa pinakamabilis na lumutas ng problema sa terorista si Pangulong Duterte. Mauti. Yung mauti. Ibibintang nyo lang bakit may bombahan. Yung reaction po ng gobyerno ang dapat makita. Yung reaction na, ano po ang reaction? Yung reaction po na nagdeklara ng martial law, yung reaction na tinugis, nakita natin lahat kung ano nangyari. Yun po ang naganap. Hindi na to tokis-tokis eh. Alam nyo, ang problema nyo, dilawan, kakamping, tambaluslos, at mga vlogger na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. No? Panay tokis po yung pang ano nyo eh. Panay tokis.
Hindi po pwedeng tokes-tokes lang, hindi po pwedeng yung media, ito pong media, yung traditional media, hindi niya po kayang isalba si Lenny, hindi niya po kayang isalba yung mga Dilawan, hindi niya kayang isalba yung mga kakamping noon. Mas lalong hindi niya kayang isalba ang kahit na sino dahil hindi na lang po sila ngayon ang nagsasalita sa taong bayan. O yun. Kita niyo po ang ginawa ninyo. 1 taon pa lang mahigit, wala pa 2 taon na namumuno. Pinasasamahan nyo na lang ang mga Duterte. Pinasasamahan na lang ninyo yung war on drugs. Pinasasamahan na lang ninyo yung mga ginawa ni Pangulong Duterte. Para sa ganun, pag naniwala yung mga tao, pero hindi po maniniwala yung mga tao. Alam niyo po kung bakit? Hindi naman po martial law yung si Pangulong Marcos na hindi nadatnan ng pinanganak ng 1990s, 1980s, 1990s, 2000 at 2020s o 2000 lang kasi hindi pa tao yung mga 2020s pinanganak. Na pwede nyong sirain yung tatay ni Pangulong Marcos dahil hindi. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Jim, peace out.